Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, purihin natin ang si Yahweh El Shaddai sa gabi nito. Tayo po ngayon ay narito sa ating weekly na gawain at ating ginagawa ngayon dito sa ating sa loob ng ating opisina. Dahil tayo po ngayon ay may tinatawag na lockdown, no? At kung meron kinakailangan ng community warranty, kaya tayo po ay nandito lamang sa opisina para gawin natin ang ating gawain at kayo naman ay nandiyan sa inyong mga tahanan at patuloy tayong makinig, patuloy tayong magnilay ng kanyang mga salita dahil ito po lamang ang tanging paraan para tayo ay maging matatag, maging matibay at maging patuloy na handa, no, sa lahat ng mga pagsubok na ito na ating naranasan. At syempre, dahil ito ang ating unang gawain sa buwan ng April, tayo po ngayon ay patuloy na makikinig sa salita ng Diyos, ang gagamitin ng ating Panginoon sa mabuting balita, ang ating kapatid, ang ating elder disciple, ang ating head monitoring ng PFCC 13 Cebu. Wala iba ang ating kapatid brother Peter Paul Bautista. At kayo nandyan, patuloy po tayong ihanda ang ating mga sarili. Tayo po ay magpaumpisa sa pamagitan ng Angelus, the Lord's Prayer, and Psalm 91. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sumasalangit ka sa malinang ngalan
lahat ng masama. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan." Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakloloan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Try a little bit more, let's wait upon Him. Holy Spirit, come and fall afresh on us. Every single one of us, oh God. Thank you. Thank you for your love, for your joy, for your peace that surpasses all understanding, oh God. Love you. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you.
you alone, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart, shall we worship you? It's unto you, Lord, to you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Jesus, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You know, this morning, as you come to the house of God, maybe you're really struggling with worries and stress, you're going through a crisis, there are needs in your life. I want to encourage you. This week I've been meditating on one verse, Romans chapter 16. And it says that the God of peace will crush the devil under your feet shortly. You know, the peace of God that surpasses all understanding. You know, fear can cause you to, fear is attractive, it's magnetic. If you're afraid, you're going to get sick. You're afraid you're going to die young. You're afraid that you're going to be poor. And you're not going to get out of debt. You're going to attract that which you're fearful of. But if you have faith, whatever you believe, Jesus says all things are possible to him that believe. You give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we sing it from the first stanza one more time? I want you to lift up all your needs before God. Give him all your burdens this morning. You are the peace. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, there I find you waiting,
this morning, you need help from God, you need a miracle from the Lord, either financially, physically, in a family, in a relationship, why don't this morning we just lift up both our hands and talk to God in tongues right now? That's right, those of you that recently are feeling the Holy Spirit, just begin to talk in tongues. Lord, we pray for healing. Lord, we pray for deliverance. Lord, we pray you set us free from fear and worries. Give us a miracle in our finances, in our career, in our marriage, in our relationships. Let there be healing in Jesus' name. In Jesus' name. Let there be breakthrough. Let there be freedom. Let there be miracles, oh God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Alleluia, alleluia. Glory to God, glory to Christ Jesus. Alleluia, alleluia.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Muli ngayong gabi kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat Ama na muli po ngayong gabi ay kami po ay pinagtatampo sa pamamagitan po ng live streaming. Salamat Ama dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na marami kapamaraanan upang pagpalain at abutin ang aming pong mga buhay. Naniniwala kami na ngayong gabi Diyos ay ikaw ang Diyos na muli pong mag-uusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli ikaw ang Diyos na magbibigay ng saganang biyaya at pagpapala sa buhay ng iyong mga anak mo sa iyo ay nananalig at magtitiwala. Dalangin po namin Ama na ngayong gabi ay muli mo pong pagpalain ng aming mga buhay, pagpalain ng aming mga puso, at pagpalain ng iyong mabuting balita na aming tutungayan sa gabi po ito. At naniniwala kami Ama muli ngayong gabi sa aming pagtanggap ng iyong mga salita ay muling malayang dadaloy sa aming mga buhay ang iyong banal na kapangyarihan. Ang aming Diyos, amin na po inaangkin ang ganap na tagumpay ng pagtitipong ito at sa iyo po namin buong puso niaalay lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig.
God, purihin po ang Diyos, purihin po ang Panginoon, at muli po ngayong gabi ay tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong Diyos. At muli po ay tayo na naman po ay nasa ating pong live streaming na gawain. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kabila po na tayo po ay naka-lockdown, ay tayo pa rin po ay nagkakaroon ng pagkakataon na magkatagpo sa pamamagitan po ng live streaming na ito. Kaya tayo po ay nananalig at nananampalataya na ang ating Diyos sa gabi pong ito, mga minamahal kong kapatid, ay patuloy na gagawa ng kapamaraanan upang tayo po ay pagpalain at abutin ang lahat ng ating mga pangangailangan. So, purihin po ang Diyos, purihin po ang Panginoon, at ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan na ito po hinango sa unang aklat ng mga taga-Thessalonica, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. In the book of 1 Thessalonians chapter 1, verse 2 and verse 3 ay ganito po ang sinasabi. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing kasama kayo sa aming mga dalangin. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ng ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang at kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at purihin po ang Diyos. At ngayong gabi, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang ating pong pag-uusapan ay ito po ay aking pinamagatang what we need to spread today. No? What we need to spread today. Ano po ba ang dapat po natin ipalaganap sa panahon ito? Makikita ko natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na kapag tayo po ngayon ay nanonood ng mga news, ay atin pong napapakinggan ang patuloy pong paglaganap ng coronavirus. Na halos napakarami na pong mga bansa, mga kapatid, ang na-infect mga minamahal ng virus na ito. At makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na sa paglagana po ng coronavirus ay marami pong mga tao, mga kapatid, ang naapektuhan po yung kanilang mga buhay. Marami pong mga tao ang sinisidlan ng takot. Ang kanilang puso, ang kanilang pong mga isipan, mga kapatid, ang kanilang buhay ay sinisidlan ng mga takot. At makikita ko natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na kung ang virus na ito ay contagious, kung ang coronavirus ay nakakahawa, ay ang takot po ay ganun din po. No, fear is also contagious. Ang pagkatakot, mga kapatid, ay nakakahawa din. For example, kapag ikaw ay hindi ka natatakot, no? Meron kang malakas na kalooban, matatagang yung kalooban, pero yung mga tao naman sa iyong kapaligiran, yung mga taong kasama mo ay merong takot sa kanilang puso, nangangamba, nababalisa, at natataranta, mga kapatid, ay kahit buo ang loob mo, kahit meron kang natatag na kalooban, ay later on, maya-maya konti, ikaw rin ay magkakaroon na rin ng takot. Maya-maya konti, ikaw rin ay magkakaroon na ng pangangamba. At maya-maya konti, ikaw ay matataranta na rin. Why? Because fear is also contagious. Ang takot, mga kapatid, ay ito po ay nakakahawa din. Now, being a believers of God, bilang mga mananampalataya ng Diyos, ano po ba ang dapat nating i-spread sa panahon ito? No? Ang coronavirus ay lumalaganap. Ang takot, mga kapatid, ay lumalaganap. Now, bilang mananampalataya, ano po ba ang dapat po nating i-spread? Ano po ba ang dapat po nating ipalaganap sa ibabaw ng daigdig na ito ngayon? Unang-una, mga minamahal kong kapatid sa Diyos,
we need to spread faith today. Kinakailangan po natin ipalaganap ngayon ang pananampalataya. Ito po yung kailangan ng buhay po natin mga tao. Ito po yung kailangan ngayon sa panahon ito ng problema, sa panahon ito mga kapatid na hindi po natin alam kung anong magaganap sa atin kung kapaligiran. What we need today and what the people needs today is no other than faith. Ang pagkakaroon po ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya naman po, di ba, nung nakaraang Tuesday, nang napakinggan po natin ang ating pong minamahal na punong lingkod, siya po'y nagbahagi po sa atin ng mensahe. At ang mensahe ng ating minamahal na punong lingkod ay wala pong iba kundi patungkol sa pananampalataya. That we must always have faith in God. Trust in Him. Na sa Kanya po tayo magtiwala. Sa Kanya po tayo manalig at manampalataya. Na meron tayong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang tumulong sa atin sa ganitong klaseng sitwasyon na dumarating sa atin po mga buhay. Now, ang sabi po ng ating binasa, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sa aklat ng Thessalonica, Kabanata 1, talatang 3, letter A, ay ganito pong sinasabi. 1 Thessalonians chapter 1, verse 3, letter A is, we remember before our God and Father your work produced by faith. We remember before our God and Father your work produced by faith. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya. So makikita po natin dito mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Nang sila Pablo ay nananalangin sa Diyos para sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ay kanila pong binabanggit sa harapan ng Diyos. Kanilang binabanggit sa harapan ng Ama ang mga gawa ng mga mananampalataya sa lugar ng Thessalonica na bunga ng kanilang pananampalataya. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin mga minamahal kong kapatid sa Diyos na itong mga mananampalataya sa Thessalonica ay grabe po yung kanilang faith sa Diyos. Grabe po yung kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Nang makilala po nilang Panginoong Yesus, nang tinanggap po nila ang Diyos sa kanilang mga buhay, ang mga mananampalataya sa Thessalonica ay nagpakita po ng grabe at matatag, matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Now, makikita po natin mga kapatid na ang pananampalataya po ay ito po ay kailangan sa kaligtasan. Alright? Salvation involves faith. Ang kaligtasan po ay ito po ay kasama o ito po ay kailangan ng pananampalataya. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 ay ganito po. For it is by grace you have been saved through faith. For it is by grace you have been saved through faith. Sa Tagalog po ay, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So makikita po natin dito, ang salvation, ang kaligtasan ay dumarating sa buhay ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! So we need faith in our lives to receive salvation. At ito po ang kailangan ng buhay ng tao ngayon. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kailangan po natin ang kaligtasan. Kailangan po natin ang kaligtasan sa virus na ito na lumalaganap sa ibabaw ng daigdig. Kailangan po natin ang kaligtasan, mga kapatid, sa mga kaguluhan na dumarating sa ibabaw ng daigdig na ito. And how can we receive salvation? Paano po ba natin matatanggap ang kaligtasan? Matatanggap po natin sa ating buhay ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Pananampalataya sa bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ng bagay na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kung bakit tayo ngayon ay mayroong kaligtasan.
At ang kaligtasan na yan, mga minamahal, ay para sa lahat. Yan po'y ino-offer ng Diyos para sa lahat. Ang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay para sa ikaliligtas ng isang katauhan. Na anong ibig sabihin? Kung tayo po ay mananalig at mananampalataya sa bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, sa kanyang pag-aalay ng kanyang banal na dugo sa krus, sa pamamagitan ng bagay na yan, na ating pananalig at pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, tayo po ay makakatanggap ng kaligtasan. So makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, itong mabuting balitang ito, patungkol sa ating Panginoong Hesus, yung bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ito po ay ipinangaral nila Pablo, nila Silas, nila Timoteo, sa lugar, mga kapatid, ng Thessalonica. Ang sabi po ng verse 5 ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 ay ganito po. Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we live among you for your sake. Sabi po sa Tagalog, ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo at hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ang ginawa namin alang-alang sa inyo. So makikita natin na sila Pablo, Silas at Timoteo ay dumating sa lugar ng Thessalonica. Ipinangaral po nila doon ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesus, na merong kasamang kapangyarihan na galing sa Espiritu ng Diyos. And because of that preaching with power, mga kapatid, na galing sa Espiritu ng Panginoon, ang mga taga-Thessalonica ay nagkaroon ng conviction. Alright? Sila po ay tumanggap sa mabuting balitang ito na ipinangaral nila Pablo at ni Silas, mga kapatid, at ni Timoteo sa kanilang lugar. At nang ang mga taga-Thessalonica, mga kapatid, ay tumanggap sa mabuting balita, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sila po ay nagkaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At nang sila ho ay nabuhay sa pananampalataya, nang sila ho ay nabuhay sa pananalig sa Diyos, ang sabi po ng verse 8, ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 8, mga kapatid, ay ganito po ang sinasabi. The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Hallelujah! Sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Hallelujah! So, ang sabi rito ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Anong ibig sabihin? Yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ng mga taga-Thessalonica, ito ay lumaganap. Ito ay nag-spread. Ito, mga kapatid, ay nabalitaan sa lahat ng dako. Glory to God. Na anong ibig sabihin? Hindi lang pala virus ang po pwedeng lumaganap. Hindi lang po pala takot ang po pwedeng lumaganap. Maging ang pananampalataya ay po pwede rin lumaganap. Sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng buhay po natin na mga taong nananalig at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. By means of our faith, by means of our service for God, sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Ang ating pong pananampalatayang ito, mga kapatid, ay lumalaganap, nababalitaan, dumarating, nag-i-spread sa iba't ibang dako.
Kaya nga dito ang sabi ni Pablo, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ano po? Hindi na kailangan pang ipaliwanag nila Pablo. Hindi na kailangan pang ibahagi nila Pablo yung pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Kasi yung kanilang faith laganap na. Yung kanilang pananampalataya ay nag-spread na sa iba't ibang dako. At yan po ang napakagandang bagay na dapat po nating gawin ngayon. Sa panahon ng problema ito, sa panahon ng kaguluhan ito, na dumarating sa ibabaw ng daigdig. Mga minamahal, na ang virus ay lumalaganap, ang takot ay lumalaganap, pero bilang mga mananampalataya, ay dapat ang ipalaganap natin ay wala pong iba, kundi ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. We need to spread faith. Glory to God. So makikita ko natin mga kapatid na marami pong tao ngayon ang punong-puno po ng takot. Maraming kinakatakutan ng tao ngayon. Unang-una, yung coronavirus. Alam naman po natin talagang napakadelikado. Ano po? So, ang bagay na yan ay kinakatakutan ng maraming tao. At hindi lang po yan ang kinakatakutan ng maraming tao ngayon. Ang kinakatakutan ng maraming tao ngayon, wala silang hanap buhay. Because of the lockdown, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, maraming tao ngayon na wala pong hanap buhay. At dahil walang hanap buhay, mga kapatid, wala silang pagkakakitaan para sa kanilang pangangailangan. Ano po? At dahil walang pagkakakitaan sa kanilang pangangailangan, maraming tao ngayon ay natatakot kung ano yung kanilang kakainin. Kung ano, mga kapatid sa Panginoon, ang kanilang magagamit para po sa kanilang pangangailangan. Para sila po ay mabuhay sa panahon ito ng lockdown. Alright? So makikita po natin na maraming tao ngayon, iba't iba ang kinakatakutan ng buhay ng tao ngayon. Pero mga minamahal kong kapatid sa Diyos, I want to tell you, na kapag tayo po ay mayroong pananampalataya sa Diyos, if you have firm faith in God, kapag ikaw ay mayroong matibay, matatag na pananalig at pananampalataya sa Diyos, sa kabila ng problemang ito, sa kabila ng mga kaguluhang ito, sa kabila ng mga bagay na nangyayari ito sa ibabaw ng daigdig, hindi ka matatakot. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Hindi ka panghinaan ng kalooban. Dahil ikaw ay nanalig at nananampalataya na merong Diyos na kaya mag-supply ng iyong pangangailangan. Naalala ko po, sa panahon ni Elias, ni Propeta Elias, mga kapatid, sa aklat ng unang hari, no, Kabanata 17, talatang 7 hanggang 16. Na kung saan mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay nagkaroon po ng tagutom sa bayang Israel dahil hindi po pumatak ang ulan. And because there is no rain, there is no food. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na parang panahon po natin ngayon. Dahil walang trabaho, wala pong pagkain, walang pambili ng pagkain. Alright? Wala po tayong mapagkukunan ng ating pong pangangailangan. So, ganun pong nangyari sa bayan ng Israel noong time ni Propeta Elijah, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na hindi po pumatak ang ulan. At dahil hindi pumatak ang ulan, nagkaroon mga kapatid ng matinding tagutom sa lugar ng Israel. And the Lord spoke to Prophet Elijah, and this is what the Lord says to him. In the book of 1 Kings chapter 17, verse 7 up to verse 16, ay ganito po ang sinasabi. Some later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Sarepta in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Sarepta. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked her, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread.
As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Elijah said to her, don't be afraid. Hallelujah. This is what the Lord is telling for us today. Itong sinasabi sa atin ng Diyos ngayon. Do not be afraid. Huwag po tayong matatakot. Kahit sa panahon ng lockdown, panahon na wala kang hanap buhay, panahon na hindi mo alam kung saan mo kukuhanin ang iyong pangangailangan, God is telling you tonight, do not be afraid. Huwag kang matatakot. Go, sabi niya, go home. And as you have said, and do as you have said. But first make me a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was a food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Hallelujah. Ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon. At pagpasok niya siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Na makikita po natin dito, na nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Israel, si Elias ay pinapunta ni Lord sa lugar ng Sarepta, sa lupain ng Sidon, at ano sabi ni Lord sa kanya? Mayroon akong kinausap doon na biyudang babae na magpapakain sa iyo. So mga minamahal kong kapatid sa Diyos, noong unang panahon sa time po ng Bible, kapag ang babae mo ay nabiyuda, okay, siya ho ay magkakaroon o makakaranas ng matinding kahirapan. Bakit po? Kasi po, ang mga lalaki po noon ang naghahanap buhay. Ang babae po, domestic helper lang. Sila po ay nagtatrabaho lang sa loob ng bahay. Ang gampaning bahay, yun ang ginagampanan ng mga kababaihan noong unang panahon. At ang mga lalaki po ang nagtatrabaho. Kaya pag sila ho ay nabiyuda, mga kapatid, ay sila ho ay makakaranas ng matinding kahirapan. Pero makikita ko natin dito, sino ang ginamit ng Diyos para ipagkaloob ang pangangailangan ng kanyang lingkod? Walang iba kundi isang babaeng biyuda. Isang babaeng mahirap. Isang babaeng walang pagkukunan ng kanyang pangangailangan. Pero mga minamahal kong kapatid sa Diyos, pinakita ng Panginoon na wala mong pagkukunan itong babae. Balit ang Diyos ay kaya pa rin isupply ang kanila pong mga pangangailangan. So makikita po natin mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, na dahil tayo pinaka-lockdown, ay hindi po makapasok sa trabaho, ang mga kumpanya ay nagsara, at dahil wala pong hanap buhay ngayon, ay walang pagkakakitaan ng pangangailangan, walang pagkakakitaan ng pera. So, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay para tayo po'y nasa lugar ng kawalan. Pero kapag tayo po ay merong pananampalataya, at kapag tayo po ay merong pananalig sa Diyos, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa kabila po ng ganitong klaseng sitwasyon, na parang wala tayong pagkukunan,
ay kaya pa rin pong gumawa ng Diyos ng paraan. Kahit sa kawalan, ang Diyos ay kayang mag-provide. Even though mga kapatid sa Panginoon na parang wala tayong makitang pagkukunan ng ating pong pangangailangan. Kung paano mag-provide ang ating mga pangangailangan. Pero ang Diyos, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, maging out of nothing and out of nowhere, ay kaya pa rin ng Diyos na i-supply ang ating pong pangangailangan. Kaya nga po dito, sabi ko ng Bible, nang si Propeta Elias ay kinausap niya itong babaeng balo. At si Propeta Elias po ay nakiinom sa kanya. At nang ito'y narinig ng babae, ang babae po ay kukuha ng tubig. Sabi po rito, alis ng babae upang kumuha ng tubig ng pahabol niyang sinabi, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot na ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ito, inutos ni Elias, at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa siglan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hallelujah! Glory to God and glory to Christ Jesus. So makikita po natin dito mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kung paano pinrovide ni Lord ang pangangailangan ng kanyang lingkod at ang pangangailangan ng babaeng balot ng kanyang anak. Na mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sa pamamagitan ng paniniwala, sa pamamagitan ng pagtitiwala ng babaeng balot, doon sa sinabi ng Propeta Elias sa kanya, na ipagluto mo ko ng tinapay. At kapag yan ay iyong ginawa, ang iyong harina ay hindi mauubos at ang iyong sisidlan ng langis ay hindi mauubos dahil yun ang sinabi ng Diyos. Nang yun po ay pinaniwalaan ng babaeng balo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, nang sinunod niya ang sinabi ng propeta sa kanya, ay ipinakita ng Diyos kung gaano katapat ang kanyang salita. Ipinakita ng Diyos, mga kapatid, na ang kanyang mga salita ay hindi po pwedeng magkabula. Na ito po ay mangyayari at magaganap kahit gaano kayo posible. Kahit gaano ito, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na parang mahirap mangyari. At ang sabi rito ng banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, nang yon ay ginawa ng babaeng balo. Ipinagluto niya ng tinapay ang lingkod ng Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay hindi po naubos ang harina ng babaeng ito sa kanyang sisidlan. At maging ang kanyang langis ay hindi rin naubusan sa kanyang sisidlan. Dahil ang Diyos ang nag-provide ng kanilang pangangailangan. So makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, that now, sa panahon ito, mga kapatid, na parang ang hirap, hindi natin alam kung saan darating, kung paano tayo kukuha ng ating pong mga pangangailangan sa panahon ng lockdown na ito. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Manalig at manampalataya lang po tayo sa Diyos that God can supply all of our needs. Na hindi po tayo maubusan at hindi po tayo magkukulang dahil meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan na kayang mag-provide ng ating pangangailangan. Alam niyo po, last Wednesday night, ako po ay tinignan ko yung sisidlan ng aking alcohol, ay yun na po yung pinakalas na paggamit ko ng aking alcohol. At ganoon din ng cotton. Dahil naubusan na po ako ng alcohol, naubusan na ako ng cotton, at paubos na rin po yung akin pong sabong panlaban.
So, that Wednesday night, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay sinabi ko kay Lord, sabi ko, Panginoon, ubus na po yung aking alcohol, hanggang bukas na lang. Maging yung aking cotton, Lord, hanggang bukas na lang. At yung aking pong sabong panlaba, Lord, ay kakaunti na lang. At malapit na rin po maubos. At alam niyo po, ako po'y nagulat dahil kinabukasan po, Thursday morning, ay meron pong kumakatok dito po sa ating opisina. At nang pinabuksan ko po ng pinto, ay wala pong iba kundi ang ating pong kapatid na si Brother Jim po ang dumating dito sa opisina. At alam niyo po, ang laking gulat ko dahil lahat ng dala ni Brother Jim, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ayun po yung aking pangangailangan na sinabi ko kay Yahweh. Nang siya po'y inabot niya yung supot na kanyang dala-dala, ang sabi niya, Brad, ito para sa inyo. Okay? At nang binuksan ko po, nang tinignan ko po yung kanyang dala-dala, ang laman mga kapatid ay alcohol, cotton, at sabong panlaba. Hallelujah! Lahat ng pangangailangan ko na sinabi ko kay Yahweh, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay pinrovide ng ating pong Panginoon. If we have faith in our God, kapag tayo po ay merong pananampalataya sa Diyos, the Lord will supply. Ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangangailangan. At ito po yung bagay na dapat po nating i-spread. Ito po yung bagay na dapat po nating ipalaganap sa ibabaw ng daigdig na ito ngayon sa panahon ng problema, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng karamdaman ito. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay dapat ang tao'y manalig at manampalataya sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos na siya ang ating Diyos na kayang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Pangalawang bagay, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na dapat po natin i-spread sa panahon po natin ngayon. Number 2 is, we need to spread love today. We need to spread love today. Dapat po ay tayo po ay magpalaganap ng pag-ibig sa panahon ito, mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Ito rin po yung talagang kailangan ng tao ngayon. Sa panahon ito ng problema, sa panahon ito ng kaguluhan, sa panahon ito ng mga kapatid ko sa Panginoon na parang wala tayong katiyakan, ay napakalaga ko na ang tao ay makadama ng pag-ibig, ng pagmamahal, na merong nagmamalasakit sa Kanya, na merong mga taong nagmamahal pa rin sa Kanya at tumitingin pa rin sa Kanya. Ang sabi nga po ng ating binasa mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 3, chapter 1 verse 3, letter B, ay ganito po ang sinasabi. We remember before our God and the Father your work produced by faith, your labor prompted by love. Your labor prompted by love. Binabanggit namin sa harapan ng Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. So sinabi po rito ni Pablo, sa kanilang pananalangin sa Diyos, binabanggit po nila ang mga bagay nito sa Diyos habang ipinapanalangin po nila ang mga taga-Thessalonica, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na yung kanilang paggawa na bunga ng pananampalataya at ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. So ibig kong sabihin, itong mga taga-Thessalonica, sila po ay gumagawa. Alright? Sila po ay nagpapagal ng ang kanila pong paggawa ay hindi lang may kalapit na pananampalataya o hindi lang bunga ng pananampalataya, kundi ang kanilang paggawa, mga minamahal, ay mayroong kalapit na pag-ibig. At ito po yung napakaganda, mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Sa lahat ng bagay na ating pong ginagawa, ay napakalaga ho na ito po ay merong kalapit na pag-ibig. At bilang mananampalataya ng Diyos, ay alam po natin, mga minamahal kong kapatid, na ang buhay po natin ay hindi lang po tayo winisikan ng Diyos ng pag-ibig. Hindi lang po tayo inambunan ng Diyos ng pag-ibig. Kundi tayo po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating pong mga buhay. Ano pong ibig sabihin na ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? It means, sa buhay ng mga mananampalataya, mga minamahal, ay nag-uumapaw sa buhay po natin ang pag-ibig na galing sa Diyos.
Ang sabi po ng Book of Romans chapter 5, verse 5 ay ganito po. And the hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who was given to us. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So napakaliwanag po mga minamahal, kasi nasabi po ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kaya makikita po natin sa buhay ng mga mananampalataya, mga minamahal kong kapatid sa Diyos ay ang pag-ibig po, ang pagpapadama ng pag-ibig, ang pagpapadama ng pagmamahal ay parang ito po'y natural thing na lumalabas na lang. Ito'y natural na bagay na ipapakita o dumadaloy mga minamahal sa buhay ng mga taong nananalig at nananampalataya sa ating pong Panginoon. Katulad po ng sinabi ng banal na kasulatan dito po sa mga taga-Thessalonica, sinabi po ni Pablo, mga minamahal, on verse 9 ng 1 Thessalonians chapter 4, ay ganito po ang sabi. Now about your love for one another, we do not need to write to you, for yourselves have been taught by God to love each other. Okay? Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. Glory to God. No? So bilang mga mananampalataya, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon ay tinuruan na tayo ng Diyos kung paano po tayo mag-iibigan. Ang sabi nga po ay sa buhay ng mananampalataya, ang pagpapakita ng pag-ibig, ang pagpapadama ng pag-ibig, mga minamahal ay hindi mo na kailangan pang i-memorize yan. Right? Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Yan po'y kusang dumadaloy, yan po'y natural na dumadaloy sa buhay ng mga taong nananalig at nananampalataya sa Diyos. Dahil sa buhay po natin, mga kapatid, ay ibinuhusan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. Nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sinabi ni Pablo, tinuruan na kayo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. God already taught us how we love each other. Sabi nga po ng John chapter 13 verse 34, ay ganito po ang sinabi ni Jesus. A new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. Isang bagong utos ang ibinibigay sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon naman mag-ibigan kayo. So ito po yung klase ng pag-ibig na itinuro po sa atin ng Panginoon. Na dapat po natin ipadama, dapat po natin ipakita sa ating kapwa, sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga kasamahan, ang pag-ibig po na galing po sa ating Panginoon. Na ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo kung paano inibig ko kayo. Alright? Kung paano tayo inibig ng ating Panginoon Jesus. Ayun daw po yung pag-ibig na atin pong dapat ipakita. Yun yung pag-ibig na itinuro sa atin ng Diyos na dapat din natin ipadama sa atin pong kapwa, sa atin pong mga kapatid. And that is the God's kind of love, the agape love, the divine love. Pag-ibig na hindi nagmamaliw, pag-ibig na hindi pumukupas, pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig mga minamahal kong kapatid sa Panginoon na tuloy-tuloy, hallelujah, pag-ibig mga minamahal kong kapatid sa Diyos na hindi po lumilipas. And that is a kind of love, mga kapatid, na ipinakita sa atin ng ating Diyos. Ano po? And He sacrificed for us. Okay? Because of the love of God for all of us, dahil sa pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon Jesus, He sacrificed Himself. Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa atin.
dahil tayo po ay mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, this is the kind of love na dapat po natin i-share, dapat po natin ipadama, habang tayo po ngayon ay nasa ganitong klase ng sitwasyon. We need to spread the love that we receive comes from God. Sacrificial love. Na handa po tayong magsakripisyo. Alang-alang din po sa ibang tao. Handa tayong tumulong, handa tayong magbigay, handa tayong mga kapatid gumawa ng mga bagay na kaya po natin gawin. Kaya po natin ipagkaloob. Kaya nating i-share, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sa ating pong kapwa, sa mga taong nangangailangan ngayon. Na bilang mga mananampalataya ng Diyos, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, this is the right time and this is the good time na tayo po ay makapagpadama ng pag-ibig, makapagpalaganap ng pag-ibig sa ibabaw ng daigdig na ito. Dahil yan ang hinahangad at yan po ang talagang kailangan ng buhay ng tao sa panahon po ngayon. Glory to God and glory to Christ Jesus. Pangatlong bagay, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, that we need to spread today, na dapat po nating ipalaganap sa panahon ito, mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Number 3 is no other than we need to spread hope today. We need to spread hope today. Kinakailangan po nating magpalaganap, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ng pag-asa ngayon. Na sa ngayon, mga minamahal, ay maraming tao ang nawawala ng pag-asa. Maraming taong pinanghinaan ng loob. Maraming taong ang hindi po alam ang kanila pong gagawin. At bilang mga mananampalataya ng Diyos, ito po yung bagay na dapat po natin i-spread today. Mga minamahal, we need to spread hope today. Dapat po'y magpalaganap tayo ng pag-asa sa panahon ito. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, letter C, ay ganito po. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ng inyong mga ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So makikita po natin dito, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, that all of our hope, right? Lahat po ng ating pag-asa ay nasa atin pong Panginoong Jesucristo. No, makikita po natin, sabi ng Bible, ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Napakaganda po sa English. Ang sinabi sa English, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. And your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Ang inyong katatagan na binibigyan ng inspirasyon ng inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kapag wala po tayong endurance, kapag wala po tayong katatagan, ay hindi po tayo makapagpapatuloy. Right? Kapag wala po tayong endurance, ay hindi po tayo makapagtatagumpay. Dahil yung mga taong nawala na po ng endurance, yung mga taong nawala na ng lakas ng loob, ng katatagan, ay ito na po yung mga taong nanghihina. Ito na po yung mga taong pinanghihinaan ng loob. Ito na po yung mga taong nawawala ng pag-asa. So makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, sa pagharap ng ganitong klaseng problema, sa pagharap ng ganitong klaseng kaguluhan, we need endurance. At ang endurance, ang ating pong katatagan, mga minamahal, yan po'y binibigyan ng inspirasyon ng ating pong pag-asa. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay merong pag-asa,
ikaw ay lumalakas. Kapag ikaw ay mayroong pag-asa, ikaw ay nabubuhayan ng loob. Nagkakaroon ka, mga kapatid, ng katatagan. Lumalakas ang loob mo. Bakit? Kasi mayroong pag-asa na nakikita ka. Pero yung mga taong wala na pong pag-asang nakikita, hallelujah, yan na po yung mga taong nanlumo, yan na po yung mga taong nanlulupaypay, yan na po yung mga taong pinanghihinaan na ng kalooban. So our endurance, ang ating pong katatagan, mga minamahal, ang inspiration po niyan, ang nagbibigay niya ng inspiration, ay wala pong iba kundi yung ating pag-asa. At dito pinapakita ng Bible na ang pag-asa ng mga taga-Thessalonica, ng mga mananampalataya sa Thessalonica, mga minamahal, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. And that is a good thing, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, that all of our hopes, and this is the reality of life, na ang lahat ng ating pong pag-asa, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang mabuting balita. Ang gospel is the good news. The gospel is the good news. At ang gospel and good news ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong Panginoong Jesus ang mabuting balita. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos. At alam po natin, ang mabuting balita, ito ho ay nakapagbibigay ng pag-asa. If you hear good news, it gives hope. Di ba? Kapag ikaw ay nakakarinig ng magandang balita, mga minamahal, nagkakaroon ka ng pag-asa. No? Pero kapag ang napapakinggan mo, masasamang balita, pag napapakinggan mo, hindi magagandang balita, parang lalo kang nanlulumo, lalo kang nanlulupaypay. Di ba? Kaya minsan sa ating pong panonood, sa ating pong mga news, sa ating pong panahon ngayon na patuloy ang paglaganap ng karamdamang coronavirus, alright? We don't know, some of us, mga minamahal, dahil sa ating pong naririnig, dahil sa ating pong mga nababalitaan, ay unti-unti pinanghihinaan tayo ng loob. Unti-unti, lalo tayong natatakot. Why? Dahil ang naririnig po natin ay hindi po magandang balita. Pero mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kapag tayo po ay nakarinig ng magandang balita, alright? Good news gives hope. And ang good news, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, is also contagious. Ang mabuting balita, mga minamahal, ay para rin po yung nakakahawa. Anong ibig sabihin na nakakahawang mabuting balita? Kapag tayo po ay nakarinig ng mabuting balita, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay nandoon, ano po, na sumisigla ka, lumalakas ka, sumasaya ka. At maging yung mga tao nakakita sa iyo, yung mga tao nakarinig din ng ganong klaseng balita, sumisigla rin po at lumalakas. Alright? Kaya nga, di ba, pag nanonood tayo ng news, mga minamahal, tinitingnan po natin yung numbers ng mga bilang ng mga taong na-infect ng virus. Alright? Nakikita po natin ang dami po, dumadami yung mga yung bilang ng tao na na-infect ng virus. Pero hindi lang po yun ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan din po natin, mga kapatid, ay yung dami ng mga taong nakaka-recover. Alright? Yung dami ng mga taong gumagaling sa kabila na sila po ay na-infect ng virus, ng coronavirus, sa kabila na na-acquire nila sa kanilang buhay ang virus na ito. Pero may mga gumagaling. At kapag natitingnan po natin na dumarami yung mga gumagaling, mga minamahal, parang sumasaya po tayo. Sa kabila ng problemang ito, sa kabila ng karamdamang ito, sumasaya po tayo, lumalakas ang ating kalooban. Why? Kasi merong mabuting balita na pwedeng gumaling, pwedeng makarecover. At lalong-lalo na mga minamahal kong kapatid sa Diyos, kung ang maririnig po nating balita ay mayroon ng solusyon, meron ng gamot sa coronavirus, kapag yan po ang ating narinig, hallelujah, yan po'y lalaganap, yan po'y kakalat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, at magbibigay po ng kagalakan sa buhay ng maraming tao. That is a good news. Ang mabuting balita is contagious. Ang mabuting balita ay nakapagbibigay ng pag-asa.
And there is no other good news sa buhay po natin. Wala pong ibang gospel, wala pong ibang mabuting balita sa buhay po natin, mga kapatid, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos. So makikita po natin, di ba, ng ang ating pong Panginoong Jesus, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay nagpapagaling ng mga taong may karamdaman, no? Nang siya po'y naririto sa ibabaw ng daigdig. Nang yung mga taong may karamdaman ay dinadala kay Jesus, at nang yan po'y pinapagaling ng ating Panginoon, ano pong nangyari? Yung mga taong nakatanggap ng kagalingan, galing sa ating pong Panginoong Jesus, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanilang paggaling, sa pamamagitan ng miracle na kanilang natanggap galing po sa ating Panginoong Jesus. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, yan po'y lumaganap. Alright? Yan po'y lumaganap. Kaya anong sabi ng Bible? Napakaraming mga tao ang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, nakikinig ng kanyang pangangaral, at inaantay nila yung mga himalang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Yung pagpapagaling ng Panginoon sa mga may karamdaman. So bakit nagdagsaan ang mga tao kay Jesus? Dahil nakabalita sila ng mabuting balita na ang mga may karamdaman ay gumagaling. Ang mga may ketong ay lumilinis sa kanilang karamdaman. Alright? At maging yung mga patay ay binubuhay ng ating pong Panginoong Jesus. And because of that news na nag-spread, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa bayan ng Israel, hallelujah, lahat ng mga taong nakapakinig ng mabuting balita na yan, lahat sila'y nagdagsaan sa Panginoon, lahat sila'y lumapit sa ating pong Panginoong Jesus, mga minamahal, bakit? Dahil nakarinig sila ng mabuting balita. At ang mabuting balitang ito ay nasa ating Panginoong Jesucristo. So makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, that is a good news. The good news, mga minamahal, ang ating pong Panginoon ay kayang magpagaling. At kaya niyang pagalingin ang ating pong pisikal na karamdaman. Anumang klaseng sakit, anumang klaseng karamdaman, meron ng ating pisikal na pangangatawan, yan po ay kayang pagalingin ng ating pong Panginoong Jesus. And ang ating pong Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay hindi lang po siya nagpapagaling ng may karamdaman, physically. Alright? Hindi lang physical sickness ang kayang pagalingin ng ating pong Panginoong Jesus. But also, my dear brothers and sisters in Christ, even spiritual sickness. Even spiritual sickness, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ay kaya pong pagalingin ng ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah! Anong ibig sabihin? That our Lord Jesus Christ can cure, can heal, even spiritual sickness. Mga karamdamang spiritual ay kayang pagalingin ng Panginoon. What does it mean? It means, my dear brothers and sisters in Christ, trusting Jesus in our lives. Alright? Ang pagtitiwala po sa ating pong Panginoong Jesus ay ang pagkakaroon ng tinatawag na eternal security. Kapag tayo po'y nanalig at nanampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, you are not only secured physically, alright, but you are also secured eternally. Right? We have eternal security from our Lord Jesus Christ. Kaya nga makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na ang buhay ng mga mananampalataya ng Panginoon ay punong-puno po tayo ng pag-asa. Alright? Punong-puno po tayo ng katatagan sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng mga matitinding problema, sa gitna ng matitinding trahedya, at maging sa panahon ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na lumalaganap ang coronavirus, ang mga taong nananalig at nananampalataya sa Panginoong Jesus ay meron pa rin po tayong katatagan, punong-puno pa rin po tayo ng pag-asa. Bakit? Dahil tayo po'y nananalig at nananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. And one should believe and trust in the name of our Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, you have an eternal security.
Alright? Meron kang kasiguraduhan sa maging sa spiritual. You have an eternal security. Wala ka ng agam-agam. Ano man ang mangyari, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, ay wala kang takot at wala kang agam-agam. Why? Because you know, in Jesus, you have eternal security. Kaya mga makikita natin sa buhay ni Pablo, ano sabi ni Paul? Ano sabi niya? Sa mabuhay at sa mamatay. Alright? Ito'y kapakinabangan sa kanya. Kapag siya'y buhay, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ay patuloy pa rin siyang magagamit ng Diyos para ipalaganap ang mabuting balita. Kung siya naman po ay kuhanin ng Panginoon at pumanong sa ibabaw ng daigdig na ito, ay para sa kanya'y kapakinabangan pa rin yun. Why? Kasi siya haharap na sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Makikita na niya ng mukhaan ang Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. At yun ay pinananabikan ni Pablo. Kaya ang sabi niya, sa mabuhay, sa mamatay, ito'y kapakinabangan para sa akin. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Sa buhay ni Pablo, he is secured physically and he is secured eternally. Spiritually, he is secured. At yan ang security na dapat tanggapin ang buhay ng tao. Security na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. That to have faith in Jesus, to follow Jesus, and to believe and trust in the name of our Lord Jesus Christ, we will be secured, not only physically, but also, we are also secured eternally. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Na wala kang agam-agam, wala kang katatakutan. Mga minamahal, dahil alam mo, sa kamay ng Panginoon, we are so secure. Kaya nga pong sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonian, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who rescues us from the coming wrath, at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagliligtas sa ating sa darating na puot ng Diyos. So makikita po natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang mga taga-Thessalonica, they are looking forward to the second coming of our Lord Jesus Christ. Ito po yung bagay na binabahagi ni Pablo sa kanila, ang maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. It means, mga kapatid, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ano po? At yan yung bagay, mga kapatid, na inaantay po natin. Yan yung bagay na inaasahan po natin. Ang tawag nga po dyan ng Bible, mga kapatid, that is our blessed hope. Yan ang ating pinagpalang pag-asa sa buhay po natin ito. Mga minamahal, wala pong iba kundi ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus upang tayong lahat na mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya ay tayo po'y Kanyang kuhanin at tayo po ay Kanyang dalhin sa Kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Ang sabi nga po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 11 ay ganito po. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they should surprise you like a thief. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him.
Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. Sabi ko sa Tagalog, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Nang pagdating daw po ng ating Panginoong Yesus ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ano ibig sabihin? Hindi po natin alam ang oras, hindi po natin alam ang araw ng muling pagbabalik ng ating pong Panginoon Yesus. Sabi rito, kapag sinabi ng tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Alright? Ang pagdating daw po ng ating Panginoong Yesus ay katulad ng pagsumpong ng tiyan ng isang babaeng manganganak na hindi po alam kung kailan po ito mangyayari. Hindi po alam kung kailan lalabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ganon din daw po ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Yesus. Alright? Sabi rito, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. O bilang mga mananampalataya ng Panginoon, na tayo po'y umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, at ito yung ating tanging pag-asa, ito yung ating pinagpalang pag-asa, ang kanyang muling pagbabalik. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon ay hindi raw po tayo mabibigla. Alright? Hindi po tayo mabibigla. Bakit? Kasi ang bagay na yan ay inaasahan po natin. Ang bagay na yan ay ating pong inaantay. Sino ang mabibigla sa araw na yan? Ang mabibigla sa araw na yan ay wala pong iba kundi yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung mga taong hindi naglagay ng kanilang pag-asa sa Panginoon. Na kanilang inasahan lang ay yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang inasahan lang ay ang kayamanan dito sa lupa. Ang kanilang inasahan lang ay ang magagawa ng tao. Subalit, ang pagdating ng Panginoon at ang mga bagay patungkol sa Diyos ay hindi po nila inasahan. Kaya sa araw ng pagdating ng Panginoong Yesus, sila po'y magugulat at mabibigla at magugulumihan ang kanilang buhay sa araw ng pagdating ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. At di tulad ng iba, sa gabi karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil sa tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ang pag-ibig at isuot ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, napakalaga sa panahon ngayon. Ang atin pong ipalaganap ay wala pong iba kundi ang pananampalataya, ang pag-ibig at ang pag-asa. Dahil yan po ang magsisilbing sandata natin, mga kapatid ko sa Panginoon, upang tanggapin po natin ang pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ano po? Sabi ni Pablo, isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Sabihin, ang buhay po natin, ang ating puso ay laging nananalig at nananampalataya sa Diyos. Ang pag-ibig ay laging umapaw sa ating buhay at isuot ang helmet ng pag-asa. Right? Sa ating isipan, mga kapatid, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Na anumang mga sakuna, anumang problema, anumang trahedya, ang dumating sa ibabaw ng daigdig na ito, nasa ating isipan, nasa ating memorya, na meron tayong tagapagligtas. At yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Sabi nga niya po dito sa ating binasa, mga minamahal, sabi po ni Pablo, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Cristo. So this is the will of God for all of us, being a believers of God. Ito po yung ating pag-asa. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan,
kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That through our Lord Jesus Christ, we have salvation. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay meron tayong kaligtasan sa anumang bagay na dumarating po sa ating mga buhay. Kaya sabi rito, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. So purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Yan po ang ating pag-asa sa ating pong Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na tayo po ay hindi po pababayaan, hindi po tayo iwan ng ating pong Panginoong Jesus. Sa piling ng ating Panginoong Jesus ay meron tayong katiyakan. Sa piling ng ating Panginoong Jesus ay meron tayong kaligtasan. Siya na po ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ang kanya na po banal na dugo ang tumulo sa krus ng Kalbaryo upang tayo po linisin, hugasan sa ating pong mga kasalanan. Nang sa gayon, tayo po ay makatanggap ng kaligtasan ng kanyang inaalok at buhay na walang hanggan na inaisipagkaloob po sa atin ng ating Diyos sa buhay at makapangyarihan sa lahat. So ito po yung mga bagay, mga minamahal kong kapatid sa Diyos, na dapat po natin ipalaganap sa ibabaw ng daigdig na ito. Sa panahon ito, mga kapatid, na dumaraan ng matinding problema, dumaraan ng matinding kaguluhan, dumaraan ng matinding salot ang ibabaw ng daigdig na ito. Mga minamahal, kinakailangan po ipalaganap po natin ang pananampalataya. Ipalaganap po natin ang pag-ibig at ipalaganap po natin ang pag-asa sa panahon ito. At ang mga taong nagtataglay niyan, ang mga taong nakakaranas sa mga bagay niyan, ay wala pong iba kundi ikaw at ako. Tayo po nananalig at nananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang nagtataglay ng pananampalataya, ng pag-ibig at ng buhay na pag-asa na galing po sa Panginoon. Ipalaganap po natin. Let's spread faith, love, and hope today. Purihin po ang Diyos, purihin po ang Panginoon, at tayo po ay makinig ng isa pong makalangit na awitin. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory, but your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pain, Jesus the sacrificed Lamb has been slain. He was despised, rejected by men, he took our sin. Thank God he did. Draw us near to you, Father, through Jesus your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again.
in your presence once again. Forgive our sins, Jesus. Heal our land. Come, Holy Spirit. Tayo po'y manalangin, mga minamahal kong kapatid sa Diyos. Hallelujah. Glory to God and glory to Christ Jesus. We honor your holy name, Lord. We glorify your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Amin kang dinadakila. Amin kang pinupuri. Amin kang pinaparangalan, Panginoong Yesus. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, sa panahon ito na puno-puno ng kaguluhan, sa panahon ito, Panginoon, na lumalaganap ang karamdamang coronavirus sa ibabaw ng daigdig na ito, Diyos. Ama naming banalan na sa langit, hindi po kami nawawala ng pag-asa. Hindi po kami pinanghinaan ng kalooban. Lord God, naniniwala kami na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may kontrol ng langit at ang lupa. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa ibabaw ng daigdig na ito upang i-preserve, ingatan ang buhay ng tao. I-preserve, ingatan ang iyong mga nilikha sa ibabaw ng daigdig na ito. Kaya naman po, Ama naming Diyos na nasa langit, hindi po kami nawawala ng pag-asa. Naniniwala kami, Lord God, na sa loob ng maikling panahon ay maiibsan na po, matatapos na po, mapuputol na, Panginoon, ang karamdamang coronavirus, Lord, na lumalaganap sa ibabaw ng daigdig na ito. And in the mighty name of Jesus, Lord, we rebuke, Panginoon, ang karamdamang coronavirus. In Jesus' name, we rebuke it, Lord God. In the mighty name of Jesus, amin pong pinuputol ang paglaganap ng coronavirus sa ibabaw ng daigdig. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, get out from our country, get out from this place, get out from the whole world in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. And Lord, we claim your healing, ang pagpapagaling mo, Panginoon, sa sanlibutan ito. Ang pagpapagaling mo, Panginoon, sa ibabaw ng daigdig na ito na iyong nilalang. Ang pagpapagaling mo, Panginoon, sa mga taong na-infect, Lord, ng karamdamang coronavirus. We pray for their healing, Lord. Ang iyong pagpapagaling ay dumating sa kanila pong mga buhay. In the name of Jesus, we break that stronghold, Lord, sa kanilang buhay. We pray, Panginoon, na sila'y makalaya sa karamdamang coronavirus. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus. And Father God, we thank you so much. Naniniwala kami, Panginoon, ang mga taong nananalig at nananampalataya sa iyo ay na kami iniingatan, pinoprotektahan, Panginoon, sa virus na ito, Lord God. We thank you so much for your precious blood, Lord, na iyong pinapalot sa aming pong mga buhay. We thank you so much for your mighty hands, Lord, na patuloy na nag-iingat ng aming buhay at ng buhay ng aming mga pamilya at ng aming mga mahal sa buhay. Lord Jesus, maraming pong salamat. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, at niluluwalhati ka namin sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay. Sa patuloy, Panginoon, na pagkilos ng iyong kapangyarihan sa ibabaw ng daigdig nito. Salamat po ng marami. Sa iyo po namin pinagkakalaw po, Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng parangal at lahat ng salba. Sabi aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So purihin po ang Diyos, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, at salamat sa Panginoon sa tagumpay muli ng ating pong live streaming ngayong gabi po ito. At sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, kung tayo po ay naka-lockdown, ay ganito po ang ating pong reign ng pangangaral ng salita ng Diyos upang kahit kayo po ay nasa inyong tahanan, ay tayo po pa rin ay makapakinig at makatanggap ng magiging balita. So pagpalain po kayo ng Diyos, samahan kayo ng Panginoon, imatag kayo ng Diyos, at patuloy ang Diyos ang mag-supply ng ating pangangailangan. God bless us all, and we love you in Christ Jesus. God bless you.